Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 8, 2025, Monday. Tuluyan na ngang humina si Bagyong Vilma at naging isang ganap na low pressure system. Ngunit may posibilidad na ito ay maging bagyo ulit at yan ang pag-uusapan natin. Shear line patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang low pressure area o LPA ay tinatayang nasa ibabaw ng coastal waters ng Pulasi Antique. Umiiral din ang shear line na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, habang ang Northeast Monsoon o amihan ay nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Ibig sabihin, dalawang pangunahing sistema ang pinanggagalingan ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan ngayon sa malaking parte ng bansa. Kasama ang LPA na malapit sa Western Visayas at ang pagsasanib ng malamig na hangin ng amihan at mainit na hangin na bumubuo ng shear line sa silangan. Sa forecast weather conditions para sa Mimaropa at Western Visayas, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm dahil sa LPA. May posibilidad ng flash floods at landslide dahil sa moderate to heavy na buhos ng ulan. Para sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Quezon, magiging maulap din na may kalat-kalat na ulan at ilang isolated thunderstorm dulot ng shear line at may banta ng flash floods o landslide lalo na sa mga mababang lugar, paanan ng bundok at kahabaan ng ilog. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, inaasahan ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon at posibleng maging moderate to at times heavy ang mga buhos sa ilang pagkakataon. Para sa Bicol Region, magiging maulap na may kalat-kalat na ulan at ilang isolated thunderstorm dulot ng easterlies at may posibilidad din ng pagbaha at pagguho ng lupa kung uulan ng tuloy-tuloy. Sa Ilocos Region, magiging partly cloudy to cloudy skies na may isolated light rains dahil pa rin sa amihan at inaasahang walang malaking epekto. Sa Mindanao naman at natitirang bahagi ng Visayas, generally partly cloudy to cloudy na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Kaya manatiling alerto dahil kahit panandali ang bugso ay pwedeng magdulot ng biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar. Sa forecast, wind and coastal water conditions sa silangang bahagi ng Luzon, inaasahan ng strong to gale na hangin mula northeast at alon na rough to very rough na may taas na 2.8 hanggang 2.5 meters. Delikado ang paglaot lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, moderate to strong ang hangin mula northeast at alon na nasa 1.5 hanggang 3.1 meters. Kaya kailangan pa rin ang pag-iingat ng mga naglalayag sa Visayas at Mindanao. Light to moderate ang hangin mula east to northeast at alon na slight to moderate na nasa 1.2 hanggang 2.5 meters. Ngunit tandaan na ang biglang lakas ng hangin dulot ng thunderstorm ay pwedeng magpataas ng alon sa loob lamang ng ilang minuto. Sa latest heavy rainfall outlook naman na inilabas ng Pag-asa dahil sa shear line at LPA ngayong araw, heavy to intense o 100 to 200 millimeters ang posibleng maranasang ulan sa Isabela. Samantala, moderate to heavy o 50 to 100 millimeters naman sa Oriental Mindoro at sa bahagi ng Cagayan, Apayao, Kalinga, Quirino at Quezon. Bukas, nananatiling 100 to 200 millimeters ang banta ng ulan sa Isabela habang moderate to heavy o 50 to 100 millimeters sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Sa Wednesday, December 10, uulit ang parehong pattern, 100 to 200 millimeters pa rin sa Isabela at moderate to heavy o 50 to 100 millimeters sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Tandaan na mas mataas pa ang aktual na dami ng ulan sa mga kabundukang lugar at maaaring lumala ang epekto sa mga lugar na may significant antecedent rainfall o laging paulit-ulit ng nababasa nitong mga nakaraang araw. Situational highlights para sa LPA sa Pulasi Antique. Ang LPA na nasa ibabaw ng Western Visayas ay sapat na upang maghatid ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa Mimaropa at Western Visayas. Habang umiikot ang sirkulasyon, hinihigop nito ang moisture mula sa Sulu Sea at West Philippine Sea kaya posibleng magkaroon ng mga sunod-sunod na rain bands na tatama sa Mindoro, Palawan, Romblon, Antique, Iloilo, Guimaras, Aklan at Capiz. Ang ganitong setup ay typical kapag malapit ang low-level circulation sa mainit na katubigan at may patong-patong na convergence sa paligid. Dagdag pa dito ang shear line sa silangan ng Central at Southern Luzon
ang pagsasama ng malamig na hangin mula sa norte at maalinsangang hangin mula sa Pacific. Dito nagmumula ang pira-piraso at minsan ay malalakas na buhos ng ulan sa Quezon, Aurora at mga lalawigan ng Cordillera at Cagayan Valley. Samantala ang amihan ay patuloy na magdadala ng mahamog at maulap na umaga sa Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija at iba pang bahagi ng Central Luzon na may bahagyang pag-ulan na minsan ay tuloy-tuloy sa maghapong malamig at mahangin. Para naman sa mga lugar na makakaranas ng may heavy to intense na ulan tulad ng Isabela ngayong araw, bukas at sa Miyerkules, mataas ang panganib ng pag-apaw ng mga ilog at sapa, pati na ng rain-induced landslide sa bulubundukin at gilid ng mga talampas. Maghanda sa posibleng preemptive evacuation kapag naglabas ng abiso ang inyong LGU sa Oriental Mindoro, Aurora at Quezon na nakamonitor sa moderate to heavy rains. Bantayan ang coastal barangays, flood-prone intersections, low-lying farms at mga tulay na madaling bahain. Sa Cordillera at sa mga lalawigan ng Apayao, Kalinga, Ifugao at Mountain Province, karaniwang kritikal ang lupa kapag sunod-sunod ang ulan. Kaya mahalaga ang early warnings, spotter reports at pag-iwas sa paglalakbay sa gabi sa mga lansangang malapit sa bangin. Tungkol sa posibleng development ng LPA, ang natunaw na bagyong Vilma na may posibilidad na muling mag-organize ang natirang sirkulasyon sa kanluran matapos lumabas sa West Philippine Sea. Ngunit kung ito ay lalakas, ito ay papalayo na sa kalupaan. Ang agarang epekto sa atin ngayon ay nanggagaling sa shear line at sa amihan, hindi sa isang bagong tropical cyclone na papalabas na ng bansa. Sa susunod na mga araw, inaasahan pa ring mananaigang kombinasyon ng shear line at amihan sa Northern at Central Luzon at ang LPA-induced rains sa Mimaropa at Western Visayas bago pa man tuluyang humina o malusaw ang sirkulasyon. 2 weeks heads up batay sa ginagamit nating mga weather model guidance na nakataon sa pattern, wala tayong nakikitang malinaw na senyales ng agarang pagbuo ng isa pang tropical cyclone sa darating na mga araw. Gayunman, sa week 2 ay lumilitaw ang iilang ensemble markers na nagpapakita ng mahinang pagkakabuo sa malayong silangan, disorganized at may low chance of development. Kaya ito ay babantayan lang. Ang mas mahalagang bigyan ng pansin sa ngayon ay ang pabugso-bugsong lakas ng amihan at ang paulit-ulit na paglabas ng shear line na siyang tunay na magtatakda ng daloy ng pag-ulan lalo na sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at sa mga karatig lalawigan sa Cordillera at Bicol. Quick recap, ang LPA ay nasa Kulasi Antique, bandang kanluran ng Visaya na siyang nagbibigay ng kalat-kalat na malalakas na ulan sa Mimaropa at Western Visayas. Ang shear line sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon ang dahilan ng madalas at minsang malalakas na buhos sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Ang amihan ang nagpapanatili ng maulap at malamig na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Heavy to intense ang banta ng ulan sa Isabela mula ngayon hanggang Miyerkules, habang moderate to heavy naman sa mga kalapit na lalawigan. Delikado ang silangang baybayin ng Luzon para sa paglalayag dahil sa rough to very rough seas. Wala tayong malinaw na nakikitang bagyo sa maikling panahon, ngunit mananatiling aktibo ang shear line at amihan. Kaya kailangan ng tuloy-tuloy na pag-iingat. Manatili tayong alerto, sundan ang mga opisyal na abiso ng inyong LGU, bantayan ang mga updates sa flash flood at landslide advisories. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy po tayong mag-ingat.